Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis sa warehouse kung saan binugbog ni Linzin ang mga tauhan ni Mr. Ren. Agad na lumapit ang isa sa mga pulis kay Shen Aodong at sinabi na hindi nila matukoy kung sino ang nag-report ng insidente. Ang natagpuan lamang nila sa lugar ay ang mga walang malay na sospek at ang mga nakumpiskang nakaw na gamit. Isa sa mga ito ay si Ren Kai, isang kapitan ng Municipal Administration Bureau, na ginawang tagwan ang warehouse at doon itinago ang ilan sa mga nakumpiskang kagamitan. Ngayon ay nasa kanilang kustodiya na ang mga salarin pati na rin ang mga nakaw na gamit. Agad namang tinanong ni Shen Aodong kung mayroon ba silang recording ng emergency call at pinaplay niya ito. Agad na ibinigay ng pulis ang cellphone at nang marinig niya ang recording na nagsasabing, "Hello, gusto kong mag-report ng isang kaso sa Jiangbayan Warehouse," agad siyang natigilan dahil nakilala niya ang boses na iyon. Boses iyon ni Linzin. Napatingala siya at naisip na palihim na naman palang kumikilos si Linzin bilang isang urban patrol. Matagal na niyang gustong magpasalamat rito matapos itong makaligtas ng ligtas mula sa Myanmar. Kasabay nito, lumabas ang system notification na nadagdagan ng 10% ang favorability ni Shen Aodong kay Linzin. Ang kanyang kasalukuyang favorability ay nasa 37% na. Ilang araw ang lumipas, nagtungo naman si Linzin sa Emperor Shakyamuni's Nirvana Park kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagdating nila sa entrance, sinabi ng staff na ang mga bisitang may ticket ay maaaring pumila sa ticket booth sa kaliwa, habang ang mga may complimentary vouchers ay maaaring dumiretso sa ticket checkpoint sa kanan. Paglapit nila sa babaeng staff, agad nitong ibinigay ang kanilang mga ticket at masayang binati silang 5. Umaasa raw itong masisiyahan sila sa kanilang pagbisita sa Emperor Shakyamuni's Nirvana Park. Matapos makuha ang kanilang mga tiket, agad silang pumasok sa loob ng parke. Habang naglalakad, hindi napigilan ni Xiaohua ang mamangha at sinabing napakaraming tao at napakasigla ng lugar. Ipinaliwanag naman ni Xinghao na unang araw pa lamang ng pagbubukas ng parke kaya todo ang kanilang advertisement. Nagkaroon pa sila ng lottery event kung saan namimigay sila ng mga complimentary vouchers. Dagdag pa ng kanilang first brother na napakaswerte ni Four Eyes dahil nakakuha ito ng 5 complimentary vouchers. Biro pa niya na mukhang minsan lang sa isang dekada nangyayari ang ganoong swerte. Nakangiting sinabi naman ni Xinghao na para makuha ang puso ng isang magandang babae tulad ni Xiaohua, malamang ay nagamit na nito ang lahat ng swerte nito sa buong buhay. Habang papasok pa sila sa loob, hindi napigilan ni Linzin ang humanga dahil napakalaki ng parke at napakaraming rides na maaaring subukan. Samantala, habang nasa likuran niya ang 3 niyang kaibigan, palihim nilang inilabas ang kanilang mga cellphone at tila may binabalak. Walang kaalam-alam si Linzin sa kanilang plano at abala pa itong kumakaway sa mascot na teddy bear sa loob ng parke. Sa sandaling iyon, itinuro ng kanilang first brother ang isang ice cream stall at sinabi na mukhang masarap ang ice cream doon dahil napakaraming tao. Inutusan nila si Linzin na pumila at bumili ng tig-iisang ice cream para sa kanila habang sila naman ay bibili ng iba pang pagkain. Agad namang sumang-ayon sina Four Eyes at Xinghao sa mungkahi ng kanilang first brother. Walang pag-aalinlangan namang pumayag si Linzin at nagtungo sa ice cream stall, hindi alam na bahagi pala iyon ng plano ng kanyang mga kaibigan. Paglapit niya sa stall, nakita niya si Luo Yaxi na nagbabalik ng lobo sa isang bata habang sinasabihan itong hawakan ito ng mahigpit at huwag nang hayaang lumipad muli. Masayang nagpasalamat naman ang bata rito. Nagulat si Linzin nang makita si Luo Yaxi. Napansin din siya nito at nakangiting sinabing napakaliit talaga ng mundo at nagkataon pa silang magkita roon. Bigla namang may nagsalita mula sa kanyang likuran at sinabing napakaganda ng panahon kaya napagpasyahan niyang mamasyal sa Nirvana Park. Agad na napalingon si Liu Yiking at nagpanggap na nagulat nang makita si Linzin. Nakangiti rin itong sinabi na napakagandang pagkakataon ng kanilang pagkikita.
Ngunit hindi pa roon natapos ang sorpresa. May isa na namang biglang bumangga kay Linzin. Habang kumakain ng ice cream, sinabi ni Suroro na muntik na niyang makagat ang kanyang dila dahil sa pagkakabangga. Nang makita niya si Linzin, agad niya itong tinanong kung naparoon din ba ito upang mamasyal at mag-enjoy sa parke. Hindi makapagsalita si Linzin nang makita niya ang tatlong babae sa iisang lugar. Samantala, natahimik din ang tatlo nang mapansing magkakasama silang lahat. Sa sobrang pagkadismaya, napahawak na lamang si Linzin sa kanyang ulo habang sinasabi na paano nangyari na sabay-sabay silang naroon sa parehong lugar. Nahihiyang sinabi dito ni Luo Yaxi na nagbayad siya ng 100 yuan kay Jotong upang tulungan siya. Para sa kanya, napakaromantiko ng pakiramdam ng tila aksidenteng pagkikita nila ni Linzin. Nakangiting sinabi naman ni Liu Yiking na kinailangan pa niyang magbayad ng 200 yuan kay Wu Ji para lamang malaman kung nasaan si Linzin sa araw na iyon. Tinanong pa niya si Linzin kung maganda ba siya sa suot niya ngayon. Natatawang sinabi naman ni Suroro na hindi siya gumastos kahit isang sentimo dahil direkta niyang kin-order si Xinghao at pinilit itong sabihin ang schedule ni Linzin. Sa narinig na iyon ni Linzin, agad niyang na-imagine na parang sinasabi sa kanya ng tatlo niyang kaibigan na magpasalamat siya sa kanila dahil sa napakagandang sorpresa na inihanda nila para sa kanya. Dahil doon, hindi niya napigilan ang mapamura sa inis sa tatlo niyang kaibigan. Agad namang sinabi ni Luo Yaxi kay Suroro na kahit 2 taon ang tanda nito sa kanya, dapat pa rin itong sumunod sa tamang paraan pagdating sa pag-ibig. Tungkol naman kay Liu Yikeng, mas mabuti pang umalis na ito habang hindi pa nagagalit si Linzin. Agad namang sumagot si Suroro at sinabing wala itong karapatang magsalita dahil ayon mismo sa kanyang ina, hindi naman girlfriend ni Linzin si Luo Yaxi. Bigla namang yumapos si Liu Yikeng sa braso ni Linzin at sinabi na ang pananakit ay paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Tinanong pa niya si Linzin kung hindi ba nito nararamdaman ang espesyal at hindi malilimutang koneksyon nilang dalawa. Dahil sa biglaang pagyakap nito sa kanyang braso, agad itong sinaway ni Linzin. Seryoso namang sinabi ni Luo Yaxi na madaling magsawa ang mga lalaki sa pagiging mabait at maalaga ng isang babae. Ang hinahanap daw ng mga ito ay excitement at panibagong karanasan. Tinanong pa niya si Liu Yikeng kung kaya ba nitong ibigay iyon. Sinabi naman ni Suroro na para sa isang babaeng tulad ni Liu Yikeng, isa lamang itong panandaliang aliw. Maaaring paglaruan lamang ito ng mga lalaki at wala ng iba. Pagkasabi niyon, agad siyang lumapit kay Linzin at sinabihan si Liu Yikeng na lumayo rito. Dagdag pa niya na pareho lamang daw ito ni Luo Yaxi na lumalapit sa lalaking may pera, samantalang siya ay tapat sa taong kanyang minamahal sa sandaling magustuhan niya ito. Pagkatapos ay niyaya niya si Linzin na sumakay sa roller coaster. Hindi naman nagpahuli si Luo Yaxi at agad ding lumapit kay Linzin. Sinabi niya kay Liu Yikeng na kailangan na talaga nitong magpagawa ng salamin dahil hindi nito nakikita ang pagkadismaya sa mukha ni Linzin. Pagkatapos ay niyaya rin niya si Linzin na sumakay naman sila sa merry-go-round. Sa nakita ng mga tao sa paligid, hindi nila mapigilan ang mabigla. Napatanong ang isa kung ano ba ang nangyayari at bakit tatlong napakagandang babae ang nag-aagawan sa iisang lalaki. Sinabi naman ng isa na napakaganda ng tatlong babae at talagang nakakainggit si Linzin. Sambit naman ng isa pa na hindi niya maitago ang sobrang inggit sa sitwasyon nito. Dahil sa sobrang gulo ng sitwasyon, agad na sinabihan ni Linzin ang tatlo na tantana na siya at pakawalan na ang kanyang mga braso. Sa sandaling iyon, bigla niyang napansin ang isang signboard sa gilid. Nakalagay rito ang "Want You Dead Rapids", ang pinaka-exciting at pinakamapanganib na rapids adventure sa buong parke. Nakalagay rin na may kaakibat itong panganib at hindi ito maaaring salihan ng mga taong mahina ang pangangatawan. Kinakailangan ding pumirma ng waiver bago sumali.
Pagkabasa nito, agad niyang naisip na napakagandang pagkakataon na iyon upang makaiwas sa tatlong babae. Mabilis niyang kinuha ang waiver at ibinigay ito sa staff ng attraction bago sinabi kina Liu Yikeng, Luo Yaxi, at Suroro na tigilan na nila ang pagsunod sa kanya. Sa nakita ng tatlo, mabilis silang lumapit sa staff ngunit sinabi lamang nito na kinakailangan muna nilang pumirma sa waiver bago makasakay. Agad namang sumang-ayon ang tatlo at sinabing pipirma sila kahit waiver pa iyon. Matapos makapirma, mabilis silang tumakbo upang habulin si Lin Xin. Sinabi pa nila na para kay Lin Xin, handa silang harapin ang anumang panganib kahit pa dumaan sila sa apoy at tubig. Samantala, napahiga naman sa sahig ang lalaking staff matapos siyang mabangga at matapakan ng tatlong magagandang babae. Hindi niya napigil ang sabihin na iyon pala ang pakiramdam ng matapakan ng isang magandang babae. Sa kabilang banda, maayos nang nakaupo si Lin Xin sa bangkang sasakyan ng attraction. Natatawa niyang naisip na tingnan niya kung susundan pa siya ng tatlong babae sa pagkakataong iyon. Sa wakas ay magkakaroon na rin siya ng sandaling katahimikan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla siyang nagulat nang sabay-sabay na tumalon sa kanyang bangka sina Liu Yikeng, Luo Yaxi, at Suroro. Pagkaupo ng tatlo, agad silang sinabihan ni Lin Xin na hindi ba sila natatakot dahil magsisimula na ang attraction at maaari pa silang bumaba habang may pagkakataon pa. Ngunit habang nanginginig sa takot ang buong katawan ni Luo Yaxi, matapang nitong sinabi na hindi siya natatakot. Sinabi rin ni Liu Yikeng habang nanginginig ang kanyang katawan na hindi nila maaaring hayaang magtagumpay ang ibang babae sa paglapit kay Lin Xin. Samantala, yamakap naman si Suroro sa braso ni Lin Xin at kalmadong sinabi na wala siyang kinatatakutan. Dagdag pa niya na alam naman ni Lin Xin kung gaano niya kagustang sumubok ng mga nakakakabang rides kaya sigurado siyang iyon mismo ang dahilan kung bakit pinili nito ang attraction na iyon. Kasabay nito, lumabas ang system notification na nadagdagan ng 3% ang favorability ni Suroro kay Lin Xin. Ang kanyang kasalukuyang favorability ay nasa 73% na. Sa nakita ni Lin Xin, agad niyang naalala na kakaiba talaga si Suroro kumpara sa ibang babae dahil likas itong matapang at mahilig sa thrill. Samantala, hindi naman napigilan ni Luo Yaxi at Liu Yikeng na menace kay Suroro dahil sa pagiging kalmado nito. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimula nang bumagsak pababa sa rumaragasang tubig ang kanilang bangka dahilan upang mapasigaw sa takot sina Luo Yaxi at Liu Yikeng, habang sina Lin Xin at Suroro naman ay tuwang-tuwa sa kanilang sinasakyan. Habang mabilis na tinatangay ng rumaragasang tubig ang kanilang bangka, hindi napigilan ni Liu Yikeng at Luo Yaxi na mapahiga sa sobrang takot. Dahil sa sobrang bilis ng agos ng tubig, napasigaw na lamang si Liu Yikeng ng, ayoko pang mamatay. Habang nanginginig sa takot. Samantala, sobrang takot naman si Luo Yaxi, habang si Suroro ay tuwang-tuwa lamang sa kanilang sinasakyan. Agad na lumapit si Liu Yikeng kay Lin Xin at hinawakan ang kanyang paa habang nagsasabing natatakot na talaga siya at humihingi ng tulong. Sa nakita na iyon ni Suroro, hindi niya napigilan ang menace kay Liu Yikeng. Agad niyang inalis ang kanyang seatbelt at sinabing tigilan na nito ang pagpapanggap na inosente at mahina para lamang makuha ang simpatiya ng mga lalaki. Habang nakaluhod, malakas niyang sinabi na direkta siyang nanliligaw sa lalaking gusto niya at hindi siya mahilig magpaligoy-ligoy. Sa nakita ni Lin Xin, agad siyang nag-alala kay Suroro at sinabihan itong napakapanganib ng ginagawa nito. Ngunit bigla silang napunta sa isang napakatarik na bahagi ng attraction kung saan mabilis na bumagsak pababa ang kanilang bangka. Dahil inalis ni Suroro ang kanyang seatbelt, siya ang napunta sa itaas ng bangka. Matapang pa niyang sinabi na hindi siya natatakot. Ngunit nang mapatingin siya sa ibaba kung nasaan sina Lin Xin, bigla siyang kinabahan at nag-alala. Sa kabilang banda, agad ding inalis ni Lin Xin ang kanyang seatbelt upang maghanda sakaling mahulog si Suroro. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang saluhin ito.
Hindi niya tuluyang nasalo si Sororo kaya bahagyang lumubog sa tubig ang ulo nito. Mabuti na lamang at agad niya itong naiangat palabas ng tubig. Takot namang sinabi ni Sororo na hindi siya marunong lumangoy at pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin niyang buhat-buhat na pala siya ni Linzin at nakasubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Kalmado namang sinabi ni Linzin na hindi naman malalim ang tubig kaya imposibleng malunod siya. Ang mas ikinababahala lamang niya ay kung mawalan ito ng malay kapag nahulog sa tubig dahil mas magiging mahirap ang sitwasyon. Sa narinig na iyon ni Sororo, hindi niya napigilan ang mamula dahil muli na naman siyang iniligtas ni Linzin. Kasabay nito, lumabas ang system notification na nadagdagan ng 2% ang favorability ni Sororo kay Linzin. Ang kanyang kasalukuyang favorability ay tumaas pa. Agad namang bumaba ng bangka sina Liu Yiking at Luo Yaxi. Mabilis nilang hinayla si Sororo palayo kay Linzin habang karga-karga pa ito ng binata. Samantala, hindi naman napigilan ng mga lalaking nakasaksi sa pangyayari ang mainggit kay Linzin. Nasabi na lamang ng isa na talagang nakakainggit si Linzin dahil napapalibutan siya ng 3 napakagagandang babae. Napamura naman ang isa pa habang sinasabing napakaganda ng 3 at talagang mapapainggit ang sinumang makakakita sa eksena. Makalipas ang ilang sandali, mabilis nang tumakas si Linzin mula sa 3 babae at paulit-ulit silang sinabihan na tigilan na ang pangungulit at huwag na siyang sundan. Sa sandaling iyon, nakarating siya sa isang haunted house at napatingin sa mga poster na nakadikit sa labas nito. Masaya niyang naisip na napakaganda ng lugar na iyon at mukhang doon na talaga siya makakatakas sa 3 babae. Sa isip niya, tingnan na lamang niya kung susundan pa siya ng mga ito sa haunted house. Makalipas ang 5 minuto, naglalakad na sila sa loob ng haunted house habang nakakapit sina Luo Yaxi at Sororo kay Linzin. Samantala, mabagal namang naglalakad si Liu Yiking sa kanilang likuran. Agad silang tinanong ni Linzin kung hindi ba sila natatakot. Natatakot namang sinabi ni Luo Yaxi na natatakot siya, pero dahil kasama niya si Linzin ay ayos lamang. Sinabi rin ni Sororo na sa lahat ng bagay, multo ang pinakanakakatakot para sa kanya kaya huwag daw siyang bibitawan ni Linzin. Sa narinig na iyon, napaisip si Linzin na siya pala ang nagkamali ng desisyon. Ang haunted house pala ay isa sa pinakamagandang lugar para sa mga magkasintahan. Samantala, habang nanginginig sa likuran si Liu Yiking, hindi niya maiwasang menas. Naisip niyang dahil medyo natagalan siya sa pagpirma ng waiver kanina ay naunahan siya ng 2 at nakuha ng mga ito ang pwesto sa tabi ni Linzin. Sa sandaling iyon, bigla siyang nagulat nang may multong lumitaw sa kanyang harapan. Ngunit agad ding nawala ang kanyang takot nang mapansin niyang nakasuot ito ng sapatos. Dahil doon, napagtanto niyang empleyado lamang ito ng haunted house at may naisip siyang magandang plano. Agad siyang naglabas ng pera at sinabi sa babaeng multo na nais niyang rentahan ang ghost costume nito sa halagang 500 yuan. Dagdag pa niya na may nais din siyang itanong dito. Dahil dito, natigilan at nagtaka ang babaeng multo sa kanyang kahilingan. Samantala, habang nagpapatuloy sina Linzin sa paglalakad, dumaan sila sa isang tulay kung saan biglang may humila sa paa ni Luo Yaxi. Nagulat naman si Sororo sa kanyang nakita. Hindi na ito pinansin ni Linzin at nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Ngunit hindi nagtagal ay si Sororo naman ang biglang hinayla. Sa nakita niyang iyon, napakamot na lamang siya sa kanyang ulo habang iniisip na mukhang tinutulungan pa siya ng haunted house na maalis ang kanyang problema sa Sherifield. Sa tingin niya, ang mga nahuhuli ng mga patibong sa loob ay direktang dinadala sa finish line ng attraction. Dahil dito, masaya niyang naisip na sa wakas ay makakaikot na siya ng payapa sa haunted house. Sa sandaling iyon, nakarating siya sa isang silid na may sofa at telebisyon. Pagkakita niya rito, naisip niyang mukhang pamilyar ang eksenang iyon. Naisip niya kung lalabas ba mula sa telebisyon ang isang Sadako.
Biglang bumukas ang telebisyon at lumabas sa screen ang isang babae. Agad namang nagulat si Linzin dahil napakaganda ng babaeng kanyang nakita. Habang nakatayo at pinagmamasdan ito, lalo siyang nagulat nang unti-unti itong lumabas mula sa telebisyon. Patuloy itong lumabas hanggang sa gumapang papalapit sa kanya. Sa nakita niyang iyon, hindi niya napigil ang mamula dahil napakaganda ng hubog ng katawan ng babae. Nang tuluyan ng makatayo ang babae sa kanyang harapan, agad naman niya itong kinawayan bilang pagbati. Ngunit bigla nitong hinawakan ang kanyang likurang bahagi na labis niyang ikinagulat. Agad niya itong tinanong kung saan ba ito humahawak. Sa halip na sumagot, agad siyang pinaupo ng babae sa sofa. Pagkatapos nito ay dahan-dahan nitong itinaas ang lelayan ng kanyang damit dahilan upang mamula si Linzin sa kanyang nakikita. Hindi niya tuloy napigil ang mapatanong sa kanyang sarili kung ganoon ba talaga ang mga multo sa haunted house. Naisip pa niya kung baka pinaikling bersyon lamang ng palabas ang napanood niya noon kaya hindi niya inaasahan ang ganitong eksena.